Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report
i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco. Yes! Ang BICAM report. Yeah! Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill.
Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Yan! Yan ang sinasabi natin. Nililigaw tayo ng mga tao na yan. Pero dito hindi sila pwedeng umubra. Dahil meron tayong bayani, ang ating bayani, si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo po. Si Stella Kimbo ang ating bayani. Siya po ang nagsiwalat na merong blanco doon sa enroll bill na wala yung enroll bill. Wala naman pala yung enroll bill. Yan po, yan ang sinasabi natin. Gusto nilang iligaw ang usapan patungkol sa bicameral committee report. Siyempre magre-react po tayo doon sa impeachment. Alam naman po natin walang pupuntahan yung impeachment na yan. Kasi, imagine po ninyo, in-impeach si BP Sara Duterte. Ilan po yung taga Mindanao, ilan yung taga Visayas, ilan yung taga Luzon na mag-aalsa para, alam nyo po, maprotektahan ng ating bansa at maprotektahan ng isang vice-presidente na katulad ni vice-presidente Sara Duterte. Imaginin po ninyo, ngayon, pinipilit po nilang takpan, pinipilit po nilang ilihis ang atensyon natin. Pinipilit nilang tanggalin ang atensyon ng taong bayan dyan sa bicameral na katarantaduan yan. Alam naman natin yan. Alam naman natin na may ginawa sila dyan. Alam natin yung mga ahensya na pinaglagyan ng mga insertion na yan, ng mga blanco na yan, na huli nilang nilagyan para hindi makita doon sa Kongreso, doon sa Senado, para hindi nila makita kung magkano ang ilalagay nila dyan sa mga blankong items na yan. Dahil dyan napakadaling nakawin. Kaya mga ka-reaksyon, tignan po ninyo ang karmang nangyayari sa kanila. Akala ba nila makakaligtas sila sa mga oposisyon? Akala nila basta-basta lang nilang malilito ang oposisyon na magpo-focus sila sa impeachment? Nagkakamali po sila mga kareaksyon. Dito po mga kareaksyon talagang hayagan at malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw po. Ang sinabi po dito ni former Speaker Alvarez, Pantaleon Alvarez. Ito po. Para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case. Criminal case po mga kareaksyon. Hindi po administrative case. Hindi po impeachment. Dito may kulong. Yung kay Madam Inday Sara, walang kulong yun Perpetual disqualification lang. Pero hindi po natin papayagan. Mga taga Mindanao, papayagan nyo bang perpetual disqualification ang ibibigay nila sa ating VP Sara Duterte? Hindi po. Shout out po sa lahat ng mga, ito po
Paano mangyayaring i-impeach mo yan? Nagsisimula na pong magsalita. Ayaw ko sabihin yung salita mag-alsa. Magsalita. Ito po, basahin po ninyo. Patalastas lang to ha. Huwag po kayong alis. Ididiretso natin yung bycam na yan. Ito po yan. Ayan o. Ayan po, nagsisimula na po sila magpakita ng suporta sa ating VP Sara Duterte. Ayan po, Her Excellency Sara Z. Duterte Carpio, Vice President of the Republic of the Philippines, Mandaluyong City, Metro Manila. Dear Vice President Sara, greetings of peace and solidarity. We the PNPA, tagapaglinga class of 1991, tagasulsul ng apoy, tagapaglinga, class of 1991, stand united in our unwavering support for your amidst the recent impeachment complaints. We firmly believe in your exceptional leadership and your capacity to excel as Vice President. The impeachment complaints, in our opinion, are a blatant form of political persecution aimed at harassing the office of the Vice President and publicly disparaging your reputation without factual and legal basis. We view this as a malicious attempt to undermine your integrity and credibility. Tatagalugin ko po mamaya. In these challenging times, we affirm our solidarity and commitment to stand together as one class with one voice. We will oppose any form of unjust persecution and uphold the principles of justice, fairness, and accountability. May your commitment to serve your constituent not waver. Please know that you have our full support and confidence. We believe in your ability to navigate these challenges and emerge stronger. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Sincerely, PNPA tagapaglinga, tagapagkalinga class. Tagapagkalinga. Kala ko tagapaglinga. Tagapagkalinga class of 1991. Palakpakan po natin sila. Imposible pong mai-impeach yan pag alimbawa na-impeach o in-impeach siya. Alam niyo po ba maghahalo yung balat sa tinalupan? Hindi. Seryoso. Alam niyo po ba yun? Hindi. Hindi po ako manghuhula at hindi rin ako nag-predict. Pero sa nakikita ko po, yung taong bayan, hindi nila pababayaan si VP Sara na tuloy ang i-impeach ng mga... Tignan po ninyo yung mga klaseng tao nag-i-impeach kay VP Sara. Tignan ninyo kung anong klaseng tao sila. Tambaluslos, Saldico, Castro convicted, si Colmenares, sino pa? Si Sardanya ba yun? Cardanya, yung tabing yung mukha. Si Brosa, si Manuel. Sino pa? Si Kimbo, si Abante, si Chua, si Barbers, walang kinalaman sa drugs. Sabi niya. O ngayon, tingnan po ninyo yan. Tingnan ninyo. Ha? Pababayaan ba natin ang VP Sara? Hindi, okay. Tabi na natin yung impeachment. Kung hindi natin pababayaan si VP Sara, tabi natin yung impeachment. Tuloy tayo dito. Pag-usapan natin yung bicameral. Mantakin ninyo, hindi po, ayaw pong ipakita. Ayaw nilang ipakita yung enroll bill. Yung enroll bill ang kailangan namin. Ipakita nyo yung enroll bill. Yung enroll bill po kasi yun ang GAB. Yung General Appropriation Bill. Nasaan yung GAB? GAA nandyan. Okay, kompleto yung number. Ngayon nililigaw po tayo. Kahit last 2 minutes lang nag-file sila ng impeachment para maligaw yung media, para maligaw. Hindi natin pababayaan yan. Gusto nyo ng impeachment? Tuloy nyo. Tuloy nyo ang impeachment. Tingnan natin kung saan makakarating yung impeachment ninyo. Tingnan nyo, patawa-tawa lang si Madam Inday Sara. Anong sabi ni Madam Inday Sara? Sabi ni VP Sara, mas masakit pa daw ang iniwanan ka ng yung boyfriend, girlfriend, siguro kabit din, di ba? O masakit pa raw yun, kalaguyo na lang. Mas masakit pa raw yun kesa sa i-impeach ka ng House of the Crocs. Hindi po. Totoo po. Ang buong bansa, marami pong Pilipino ang nanggigigil.
sa ginagawang kababuyan ng mga opisyalis ng gobyerno na yan sa ating bayan, sa ginagawang kababuyan sa ating mga mamamayan, mga kababayan. Si Dan Fernandez, di umano, di lang ako sure kung totoo na masasampahan siya ng kaso disqualification. Vote buying. Hindi, nabasa ko lang ha. Hindi pa verified yun. Ha? Mag-comment sa comment section yung nakabasa sa post na yun. Mantakin mo yan, vote buying. Di po ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, makikita po natin dito na pilit tayong nililigaw. At ito po ang buwelta ni Speaker Alvarez. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Di po ba? Criminal case. Tambaluslos. Congratulations ha. Huwag mong iligaw. Hindi naman gaganon-ganon lang ang mga Duterte. Hindi naman gaganon-ganon lang kami na basta-basta nyo na lang kaming magaganyan, maaapakan, malalampaso. Di ba? Kaya nga iyak na yung mga TRICOM na yan eh. Iyak na yung mga TRICOM na yan sa mga Duterte vloggers lang, tumba sila eh. Hindi sila paano pa kung makakaharap nyo yung mga yun? Hinihingi nyo silang sa harapan ninyo? Lalabanan kayo ng mga yan sa tamang lugar, hindi dyan, iko-contempt nyo sila dyan. Di po ba mga kung na-contempt sila nung panahong yun, di nakakulong sila ngayon. Di po ba, ang galing nila, bago magsara yung House, bago magsara yung Senate, ikukulong sila hanggang June. Hanggang June. Alam niyo po kailan sila makakalaya? Alam niyo kung kailan sila makakalaya? Pagkatapos ng June 12. Pag nagpalit na ng mga opisyalis. Ngayon, kampanya, nakakulong yung mga vlogger ng mga Duterte. Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, sabi niya Katibinag, it will be bloody. Subukan ninyong arestuin yung mga vlogger, yun. Tignan natin, diba? Mga kareaksyon, dito nakikita natin ang talagang pagliligaw ng mga kampon ng kadiliman. Sino kaya ang sinasabi ni Tambaluslos ng kampon ng kadiliman? Ha? Sinong kampon ng kadiliman, Tambaluslos? Sinong kampon ng kadiliman? Diba? Sino yung magnanakaw dyan sa House of the Representative? Sino yung magnanakaw? Hindi kayo nabubusog. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Hindi po nila may bigay-bigay yung enroll bill. Ilabas nyo yung enroll bill! Oy! Bicameral Committee, Chihuahua. Kasama ba si Chihuahua sa Bicam? Hindi. Sinong kasama sa Bicam? Ortega, kasama ba? Hindi. Si JJ Suarez. Yung saldi ko. Ang bayani daw si Kimbo. Paano siya naging bayani? Ito po. Dito naging bayani si Kimbo, Pakinggan natin, So lahat naman po ng gusto mo na po ipaliwanag ay nakasulat na po sa ating it's just a of the previous statements by Executive Secretary, by Secretary Nina, karandaman ng DBM, by President and the President himself. So basically,
ang sinasabi ng natin is wala pong problema sa ating 2025 CAA. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. Dahil Wala daw pong problema sa ating GAA. Legal siya. It is fully enforceable. It is valid. Sa tingin po ba ninyo yung pagmumukha ni Stella Kimbong yan, hindi po siya sinungaling. ang gandang thumbnail yan. Gagamitin kong thumbnail. Ay, Kimbo. Sa tingin po ba ninyo yung pagmumukha niya, hindi siya nagsisinungaling? Yun daw GAA. It is legal. It is valid. It is legal. It is valid. O, asan yung yung enroll bill? Asan yung enroll bill? Ginagalit nyo ako po ating enroll bill, ibig sabihin po, ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang plan. So that's basically the reason for why ang naging kasiyahan ng GAA ay kompleto. But we do acknowledge po, ma'am, that there are blanks nga po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorized naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman because the enrolled bill is available for the perusal of the public. Nasa archives na po. So computation lang kumbaga po, yung sinasabi niyong numbers kaya wala doon. Kasi O nasa archive daw yung enroll bill. Speaker Alvarez, nasa archives daw yung enroll bill. sa omnibus motion po, hindi allowed yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil lang po siya, hindi siya error, siya mistakes, di ba? And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Since when po itong practice na ito, Suprema, ano po masasabi ko? Nagsalita na po dyan si Senate President. Sinabi naman yan na ang batas lang po ang nadadala sa Supreme Court. Malaya naman po ang Since when pa po itong practice na nag-ratify po tayo ng BICAM report na may mga blanco po sa budget? Since when? Which Congress pa po nag-start? Itong omnibus provision ay lagi pong nandyan. Ito po allowing our technical staff or being given the authority to make necessary corrections. Lagi pong nandyan yan. Taon-taon. Sino yun? Sino yung mga yun? Corner na po dito ang mga animal. Corner na ito. Pagyan natin to ha. Pag-aralan po natin to mga ka-reaction ha. Para sa examination natin, ipapasa tayo. Tingnan po natin to. Itong mga to, niloloko tayo ng mga to ha. Akala nila wala tayong utak katulad nila. Ito po. Tingnan po natin ito mga ka-reaction. Ang ayos kayo ha. Di ba mga ka-reaction? Hindi sila pwedeng umano sa atin. Hindi sila pwedeng makatakas. O, di ba? O, pakinggan natin to ha. Totoong may mga... Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya,
kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Andan. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo, batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing.